Mga kababayan, tungkol po doon sa 2025 na eleksyon, ano po. Kung sasabihin niyo na, "Oh, napakaaga pa para pag-usapan yung eleksyon na 'yan." Ay hindi po. Ito po ang tamang panahon, 2023, para mag-umpisa sila na ipakalat na si Nanay Lenlen tatakbo ng senador o kung sino man po yung mga kakandidato bilang senador sa susunod na eleksyon or kahit ano pang puwesto sa gobyerno, mga kababayan, okey? 2 taon, kumbaga yun yung, panahon na dapat i-google mo para ma-build mo yung trust ng taong bayan para maipakita mo sa taong bayan na ikaw ay tumatakbo bilang kandidato, okey? So, alam naman po natin at rinig na rinig natin yung ugong 'no, na pagkasenador ang tatakbuhan ni Nanay Lenlen. Sa tingin niyo po ba, makakasabay si Nanay Lenlen doon sa mga tanungan, doon sa diskusyon sa loob ng Senado? Ako kasi sa nakikita ko kung paano makipagsalita, makipag-usap, at kung paano humawak ng posisyon si Nanay Lenlen, sabi ko sa sarili ko, "Putik na 'yan, mukhang magiging ano 'to, mukhang magiging comedy ang loob ng Senado nito." Lalong-lalo na kapag may mga diskusyonan o may tanungan na involve ang ating nanay. Ay, kanilang nanay pala, kanilang nanay. Ano, eh, for sure 'yan, meron diyan talagang mga pipiga at pipiga kay Nanay Lenlen. Ano kaya yung mga magiging reaksyon? So, dito sa nakita natin may nag-post na isang, tao 'no, sabi niya dito, "Baluarte ni Lenny 'to, o bakit nakibili? Doon kayo sa Angat Buhay kumuha ng relief goods niyo." Oh, limaw. LMAO, okey, tapos sabay nasa ilalim is yung ayan niya, yung tawang-tawa, eh. So, ano po ba yung tinutukoy nitong tao na 'to? Dahil po yung kadiwa na proyekto ng ating gobyerno, ng ating pangulo na si PBBM, mga kababayan, ay dinagsa po. Dinagsa po ng mga Bicolano, Bicolano. Kung makikita niyo po, ayan po, kadiwa ng pangulo in Bicol generates 1.2 million. Hmm. So, madaling salita po, mga kababayan, nakikita po ng mga Bicolano kung ano ang tulong na dulot ng kadiwa, 'di ba? Ayan. Tayo po, eh, dapat tayo tigilan na natin yung, "Oh, kayo dapat 'di ba Bicol kayo, dapat do'n kayo bumili sa inyong Angat Buhay dahil 'yun yung sinusuportahan." Wag po tayong gumaya doon sa mga pinklawan na, "O 'di ba kayo yung ganyan, ganyan, si BBM ang sinuportahan niyo, wag kayong umasa sa ano, dito sa Angat Buhay." Wag na tayong gumaya do'n kasi sila 'yun, gano'n yung mga ugali nila, 'no? Hindi ko nilalahat, pero marami sa kanila is gano'n. 'No? Kapagka hindi mo sinuportahan yung kanilang pangulo o yung kanilang kandidato, ay huwag ka dapat umasa dito sa amin. Gano'n yung mga ugali nila. So tayo, bilang isang mamamayang Pilipino at kapwa natin Pilipino lahat 'yan, wala na dapat tayong sinasabi na, "Oh, do'n kayo sa angat buhay ninyo," ganyan, ganyan. Kasi po ang programa ng pangulo ay hindi lang po para sa ating mga sumuporta sa gobyerno. Ganyan po ang tunay na paggogobyerno, ganyan po ang tunay na pangulo, 'no? Kahit hindi ako sinuportahan nitong mga 'to, kahit si Lenlen ang binoto nitong mga 'to, ihahatid at ihahatid ko yung mga pabahay dito sa Bicol. Oh, nag-groundbreaking sila diyan. Ihahatid ko yung kadiwa, yung mga murang bilihin dito sa Bicol. Ayan po, umabot ng 1,000,000, 1.2 million in sales, napakalaki po niyan, biruin niyo, 'di ba? So, eto na nga, biglang pumasok sa isip ko, Diyos ko po. Kasi dati lagi ko sinasabi, 'pag itong si Nanay Lenlen, yung nanay nila tumakbo bilang isang senador, ay tiyak 100% mananalo 'to. Kasi bakit? Sabi ko dahilan ko is
15 million sila, eh, solid pa din 'yan kapagka nagkataon. 'Pag sinuportahan ng 15 million 'yan, naku, malamang kahit nasa pang 11 o 12 si Nanay Lenlen, eh, makakapasok. Ba't 11 o 12 lang, eh, maliit na kumbaga hindi po gano'ng kalaki yung 15 million, ay umaabot diyan mga 25 million ang boto para makapasok ka doon sa mga magagandang puwesto, 'di ba? So, sa madaling salita po, yung 15 million nila kahit papaano may sabit pa ding konti kung sakali na talagang umalagwa yung mga boto nung mga nasa unahan. So ngayon mga kababayan, paano natin nasabi pati yung baluarte wala na po yata, eh. Dahil unti-unti pong nakikita nung mga Bicolano, 'no, ng ating pangulo ay ganito magtrabaho. Ng ating pangulo ay hindi namimili ng lugar kung sino lang ang bumoto o sumuporta sa kanya, 'di ba? So sa madaling salita po, 'pag unti-unti pong namumulat ang isang bayan, eh, siyempre po ang suporta niyan susunod doon sa hindi pumipili, 'no, ng lugar kung sinuportahan ba siya o hindi. Gano'n po, hindi kagaya nung linya nung mga dilawan na, "Oh, eto sasabihin niyo sa'min na may kalamidad kayo. Alam mo naman na ang pangulo ay Aquino, tapos ikaw ay Romualdez. So, alam niyo na po kung sino ang ibig kong sabihin do'n." Walang gano'n. 'Pag nangangailangan ng tao at ikaw ay pangulo, kahit na sabihin mong hindi 'yan bumoto sa'yo, kailangan lagi kang nandiyan. Kagaya na lang po nung ginagawa ng ating pangulo. So, kung tuluyan pong mawawala pati ang baluarte ni Nanay Lenlen sa kanya, malamang sa alamang po nanganganib na din po, 'no, nanganganib na din po ang posisyon bilang pagkasenadora kay Nanay Lenlen. Eh, ano na lang ba, siyempre nandiyan pumapasok madami namang iba, puwedeng siguro o mayor baka sakali doon sa Bicol, eh, manalo pa din. Kahit na unti-unti nang nawawalan ng baluarte o baka congressman. Yung iba dito mga siraulo sabi, mag-barangay kapitan na lang 'yan si Nanay Lenlen, mas bagay pa baka manalo tapos yung mga bahay tsaka yung mga ano ba 'to, yung barangay hall kulay pink, oh, 'di ba? Kasi nakikita ko po, palayo na po ng palayo yung matataas na posisyon kay Nanay Lenlen. Parang alam niyo na po na hindi na talaga sila papayagan ng sambayanang Pilipino na makaupo sa gobyerno ng Pilipinas dahil po doon sa kanilang mga ipinaranas nung habang sila ay nasa posisyon.